So, hi guys, this is Jenny and welcome to Jenny's Talk. So, share ko lang yung journey ko sa pag-abroad ko dito sa Hong Kong and masasabi kong good decision na din kahit na alam ko na napalayo sa pamilya at sa anak. And masasabi kong it's worth it kasi lahat ng mga napaghirapan ko is nasa maayos naman. So, way 2019 nag-start ako mag-abroad and after the month of July, umalis ako ng July, by December nag-start yung COVID. So, thankful nandito na ako noon. So, talagang in God's plan, 'di ba? Na sabi niya siguro parang Jenny mag-abroad ka, parang may mga gano'n something. So, thankfully ako kasi nakatulong ako sa family ko na siyempre lahat ng walang work. So, fast forward, bago nangyari yun is nakapagpatayo kami ng small house kasi gusto namin nung umalis ako, gusto ko medyo malapit nga yung mga anak ko sa parents ko para at least mag-work man si partner ko is may magtitingin sa mga bata since yung bunso ko is 6 and yung panganay ko is 10. So, kailangan pa rin nila ng bantay talaga. So, after that, la fast forward ulit tayo ng 2 years, yan. So, eto na, nag-decide din na kami ng partner ko na what if we have a new house kasi medyo maliit yung bahay and lumalaki yung mga bata. So, thankfully naman ako kasi natupad siya. Alam mo yung mga bagay na pinagpipray mo at yung minamanifest mo. Alam mo kasi, para sa akin nung una parang, ano nga, tawag doon, it's from my work. So, talaga magbubunga naman. And syempre, sasabayan natin ng sipag at saka ano dun pagtitipid sa sarili na titipid na gugutumin, yung parang budgeting gano'n. So, na-achieve ko yung mga gano'ng bagay. Pero recently kasi parang alam mo yun hindi bukod sa nagkakatotoo ta's may mga bagay akong minanifest na talaga namang nagkatotoo girl. Like for example, sa maliliit na bagay ha, kasi dati hindi ko dati sumasahod ako pero hindi ko afford bumili ng mga iPhone na yan kasi alam ko na parang ano lang yung fancy thing. Pero sabi ko, bakit hindi ko naman bakit hindi ko ba kayang bumili? Sabi ko sa sarili ko parang kaya ko 'yan kasi sabi ko deserve ko rin naman nung time na yun, hindi naman ako maluho na sobrang kung ano-anong pinagbibili. So sabi ko, gusto kong makabili pero hindi maapektuhan yung pagpapadala ko. So ang ginawa ko nun sa sarili kong allowance, nag-ipon-ipon ako. Ipi-pray ko nun sabi ko habang nag-ipon ako, magkaka-iPhone ako. Parang gano'n. So ang galing, nakabili ako pero ano siya, hindi naman siya gano'n ka sobrang brand new something na parang yung kumbaga yung sobrang mga iPhone 15 whatever, hindi naman siya. Nasa low lang naman yung ano niya. So nakabili ako. Di ba ang galing na parang talagang ipagpe-pray mo siya, mina-manifest mo siya, sasabahan mo ng sipag tapos, tipid sa sarili, mabibili mo yung gusto mo. Tapos ito naman the last time, nag-aaral kasi nga ako 'di ba? So sabi ko sa ate ko, "Ate," yung best friend ko, "Kailangan ko samahan mo nga ako dito sa shop na 'to kasi bibili ako ng tawag diyan, ng laptop or titingin-tingin ako ng laptop baka sakaling may mas mura." So punta kami dun sa shop na yun, tapos sabi niya, "Ay ga, may laptop ako doon sa bahay hindi naman ginagamit," sabi niyang gano'n sa'kin. Sabi ko, una medyo parang nahihiya ako pero sabi ko parang kung gagastos pa ako nito, parang masisira yung budget ko. Pero kinapalan ko na yung mukha ko 'te. Sabi niya hindi naman daw niya ginagamit tapos sabi niya, "Sige na, bibigay ko na sa'yo." Alam mo yung mina-manifest ko yun na magkaroon ako ng sariling laptop or either tablet para at least 'di ba kailangan ko kasi yun sa aming klase. Alam mo yung ilang linggo ko lang siyang iniisip na parang pinagpe-pray ko siya kasi alam ng partner ko 'to na lagi kong sinasabi na gusto kong magka-tablet or either gusto kong magkaroon ng laptop kahit mumurahing klase lang yan basta makatulong sa pag-aaral ko and gusto ko mag-aral ng computer dahil hindi niyo po naitatanong ay hindi po ako magaling sa pagko-computer. So, pangarap ko po talaga yon since nung nag-abroad ako sabi ko mag-aaral po ako ng computer sa totoo lang. Kaya nga binilhan ako ni partner ng computer sa bahay pero hindi ko pa rin magamit kasi hindi ko nga po ako. So, para sa mga kids na lang po yun. Tapos nung time na yun si ate, sabi ko, wow, ang galing mo Lord. Talagang, alam mo, ang bilis ng sagot mo. Di ba minsan may mga pangarap tayo na bakit ang tagal sagutin? May pangarap naman na ang bilis, 'di ba? So, parang lagi lang kasi ako nagpe-pray at hindi naman ako totaling materialistic na tao. Pero yung mga bagay na 'pag alam kong kailangan na kailangan ko, binibigay niya agad. So, sabi ko, "Lord, ang galing mo talaga." Na parang sabi nga nila, kung ano yung plano mo, si Lord, mas maganda yung plano niya. So, magdasal lang tayo. Lagi nating iisipin na alam natin may maganda tayong plano para sa sarili natin at para sa pamilya natin. Pero 'pag si Lord yung nagplano dun, may mas maganda pa siyang ibibigay at naniniwala ako dun kasi dati nung hindi pa ako nag-a-abroad, sabi ko sa sarili ko, paano ko aayusin yung buhay ko at yung pamilya ko, yung mga anak ko. Paano ko magsisimula? Hindi ko talaga alam kung saan pero may isang taong gumabay, binago niya yung buhay ko, binago niya yung paniniwala ko sa buhay ko, kasabay nun yung pananampalataya ko kay Lord. Kaya sa lahat ng mga OFW at hindi lang sa OFW, para sa mga kagaya ko na na
hindi alam kung saan magsisimula. Isa lang yung masasabi ko, simulan mo sa pananampalataya. Kung ano man yung relihiyon mo, kung ano man yung pinapaniwalaan mo, simulan mo dun and sabayan mo rin ng mag-start ka sa mga bagay na alam mo makakatulong sa pagkatao mo and masasabi kong honestly magkakatotoo yan. Kasi sa akin na bilang isang OFW na simple lang naman yung pangarap ko na makapagpadala at alam mo yun, makapagbigay ng maayos na tahanan at pagkain at pag-aaral para sa mga anak ko. Okay na ako dun, kahit ako wala na, masaya na ako. Kasi makita ko lang yung mga ngiti nila, yung malulusog sila, yung matulungan ko yung mga kapatid ko, kahit papaano, masaya na ako. So, sabi ko, Lord, parang honestly, ang lagi ko lang hinihiling kay Lord yung kalusugan ng mga mahal ko sa buhay, kasama ng ako, ng amo ko, ng mga kaibigan ko, lahat ng OFW, every night pinagpe-pray ko yan. Kasi the more na malakas tayo, the more na payapa yung paligid natin, lalo na yung isip at puso natin. Sabi ko, walang imposible sa pangarap natin. Sasabahan natin siya ng, syempre, alagaan natin yung katawan natin. So, ayun lang at maraming salamat. Sana sa lahat ng mga nasasabi ko, kahit papaano, meron akong isang tao na napupukaw sa simpleng alam mo yung ako lang dati na parang sino ba naman ako, wala akong as in wala talaga. Parang feeling ko hindi ko 'to mararating yung mga ganitong bagay. Pero dahil sa may gusto kong mangyari sa buhay ko, na ayoko lang ng gano'n, na ayoko lang yung ito lang ako. Gusto ko na kahit papaano, eh, may marating ako. Hindi para ipagmalaki sa mga tao sa paligid ko. Gusto ko may marating ako kasi sabi ko, "Lord, naniniwala ako na kaya ko 'to at ipapakita ko kay Lord with His guidance na walang imposible 'pag may kasamang pagdadasal at maging masipag." Ayun lang, at maraming salamat po pala sa pakikinig. Magandang araw po sa inyong lahat and magandang gabi na rin po kung dumaan man po ito sa inyong wall. Thank you and God bless po. Bye.